una po sa lahat, magbalik tanaw po tayo, this 2025, yung mga masasabi natin na naging remarkable na, oo, ito nangyari ito, kasama ito doon sa mga nakita natin noong pagpasok ng taong 2025, Master Hans. Noong 2025, alam mo, ang 2025, Year of the Snake. Wooden snake siya. Alam mo, itong wooden snake na to, hindi parehas ng, kung i-compare natin ang 2025, syempre sa 2026. Yung 2025 natin, the snake is dahan-dahan. Alam mo, ang energy ng snake is shredding. Nagtatanggal siya ng tinatawag nating mga balat. Yung mga old, mga habits, old na mga ginagawa natin, slowly, we are removing mga detox natin, yung mga stress, mga worries, mga negative sa buhay natin, sa mga tao natin. Yan ang tinanggal natin ng 2025. Comparison natin, kumpara naman natin, ang 2026, which is the year of the apoy. Alam mo, ang apoy, naglalagablab yan. Uncontrolled yan pag nasunog. Ang apoy, talaga namang passionate, talaga namang malalim, talaga pag nag-aapoy, pag sinabi mong apoy, talaga namang very, very driven, very apoy, very, very, lumalagablab. Makikita natin ngayon, bago pa pumasok ang tinatawag nating fire horse, ang dami ng mga apoy na nangyari. Init ng ulo, mga may kinalaman sa mga trahedya na may kinalaman sa apoy, may kinalaman sa mga itong ating dito sa Metro Manila, marami pong nasunugan. Bago magpasko, nakakalungkot man. Kaya mag-ingat tayo dahil ang fire po ay very strong, prominent po sa 2026. Ang horse, fire horse po tayo. Ang horse po ay napakabilis tumakbo. Ang horse kasi pagka sinabi mong horse talaga namang tumatakbo siya. Very fast, fast moving siya. Hindi siya parehas ng ano natin ng snake na dahan-dahan. Yes. Slowly but surely, ang snake characteristic niya is galloping. Ibig sabihin galloping, tumatakbo, tumatalon. Mabilis ang takbo niya. So, sa ating mga tao, kailangan natin mabilis. Ang 2026 natin mabilis ang mga pangyayari at mangyayari. Yung fire, very fiery, umaapoy, very determinado, at very mabilisan. Alam mo, ang fire horse sa 2026 natin, Justin, kulang ang wealth o money element natin. Ano ibig sabihin po nito? Wala daw pong money o wealth element. Ibig sabihin po niyan, 2026 natin, dahil missing ang tinatawag nating money element, mahihirapan daw po ang pakinalaman sa mga negosyong pera. Pagkita ng pera, medyo magiging mahirap daw po. Walang mga pera. Dahil ang missing element natin is water. So ang lucky color natin, Justin, sa 2026 is blue. Master, fire horse. Bakit ganoon, Master? Dapat red para sa suot ni Master Kura. Talagang umaalaga-blag. Kaya nung dapat happy tayo, dapat good vibes tayo. Red, happy. Pwede po magsuot ng red pag salubong sa bagong taon. Dahil hindi naman nawawala talagang good vibes. Pero maglagay tayo ng mga touch of blue para may water element. Also, uncontrolled, unbalanced, hindi balanse ang chart natin. Ibig sabihin yung sobrang apoy ay malakas, very passionate, fast and impulsive. Ibig sabihin pabigla-bigla, ang padalos-dalos ang mga tao, hindi lang pinag-iisipan. Also, madali silang ma-burn out. Yung alam mo yun, super determinado sila, pero one day biglang ayaw na nila. Dahil sa fast changing, malakas din ang tsansa ng war. Wag naman po sana. Sana po yung mga head of state natin sa iba't ibang bansa ay hunos dili. Kumalma kayo. Huwag kayo mainit ang ulo. Ang war po ay posibleng mag-arise this 2026. Justin, tuloy ko na sa usapan namang kalusugan. Ang health natin, apektado sa chart natin kasi nasa house, nasa element, nasa energy ng father figure. Ang illness o sickness stars ko kay lolo, tatay, elderly, matanda na po, year of the dog, year of the pig. Meron kang afflicted ng illness star, kaya magpunta kay doc. Dahil si doc po ang makaka-cure ng mga sakit niyo po. Imataas po ang anxiety, ang stress ng mga tao. Maraming bagong exercise regimen, exercise gym ang lalabas sa 2026. Maraming development sa mga anti-aging, pambata ng pabata mga tao. Also, maraming development din ng mga bagong viruses. Kaya sa kalusugan, bantayan pa rin natin ang respiratory illness. Usapang karera, trabaho naman, Justin. Very strong po ang victory at success star. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa center ng flying star natin, very dominant po yung victory and success star, Justin. Malakas po ang competition.
Ibig sabihin lahat ng mga tao ay magagaling, lahat ng mga tao ay very competitive. Very strong din ang kanilang mga aggressive, yung kanilang work environment. Malakas din ang AI. Kaya dapat mag-boost tayo ng mga AI natin. Yung social media presence natin ay dapat importante na may social media presence tayo sa 2026 natin dahil very strong pa rin ang social media natin. Usapan naman tayo ng may kinalaman naman po sa wealth. Alam mo, Justin, dahil mahina po ang wealth o ang pera natin. Missing element po yan. Magiging difficult po ang tinatawag naman nating pera. Resource element natin, madami. May mga pera, pero competition ay very strong. Kaya naman kailangan natin extra hard work, kailangan natin collaboration, kailangan natin ng tamang timing, tama at magaling na feng shui master, tama na mga lucky charms to enhance yung money wealth natin. Ang susi sa pera sa 2026 is collaboration, partnership, teamwork. Malaki din ang tsansa ng financial crisis. Hindi lang po sa Pilipinas at sa buong mundo. Dahil ang pera natin, dahil unstable, magulo. Pabago-bago, hindi sigurado ang politics natin sa 2026 natin. Ito po ay greatly affecting yung mga investors natin sa 2026. Kaya ang Pilipinas natin, dapat sana umayos din ang politics natin. Sama-sama natin dahil Pilipinas, tayo naman po nagmamahal dito. Yes. Kailangan maayos natin yung politics natin para iwas tayo sa mga gulo sa politics natin. Yan po ang general energy. Ay, meron pa. Justin, pag-ibig naman. Pag-usapan natin yung mga love life. Sa mga pag-ibig. Very strong, very impulsive, ang energy ng love. Dahil very strong, very dominate ang fire. Alam mo ba, Justin, madali rin po mag-shift. Mamaya love kita, mamaya ayaw na. Naku, mamaya jowa, mamaya hindi tayo jowa. Ano ba nangyari? Nahipan lang ng hangin, nawala na. Nag-change na ng mood dahil apoy. Parang kandila, pag flicker kagad, nawala kagad. Very strong din ang depression, ang anxiety sa usapang pag-ibig. Yung mga third party, naku, magulo yan. Iwas-iwas tayo sa third party. Magulo yan ng pamilya, ng pagsasamahan. Good year na magka-baby. Ang horse, sa mga horse ngayong taon, alam mo ba ang horse? Isa sa mga lucky yan. So lahat ng mga zodiac sign, kailangan mag-display ng lucky na horse na mabibili sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua para ma-bless, ma-activate ko. At tuturo ko saan dapat ilagay. Anong klaseng horse ang pwedeng via online. Sa Facebook ko po, sa Instagram ko po. Mag-PM lang kayo. Bili kayo ng mga horse, papadala ko sa Dagupan, sa Pangasinan. Pag natin, Justin, bigyan natin ng chance dahil marami sa Dagupan ang nanonood ngayon. Maraming mga nakikinig sa mga taga-Dagupan natin. Ang mga kamag-anak ko po ay nasa Dagupan ngayon, sila po ay talaga namang excited na nanonood sa mga taga-Pangasinan, Dagupan. Unahin natin si Rockwell Construction and Supplies, si George Lim. Ang aking kapatid naman, si Lady Chanel Kua Lim. Ang aking pamangkin na si Jacob Lim, si Lucas Lim also, si Jackie, si Louie, si Jaden, si Ate Marley, si Ara, si Kuya Erwin, na nasa Dagupan. Bumisita sila ngayon sa akin dito sa Mandaluyong dahil Christmas Eve. Ayan po. Also yung Lucky Choice Commercial. Si Ate Avet na tindera po ng Lucky Choice Commercial dyan po sa Dagupan. Alam mo na marami pa nagko-comment, nakikinig sa atin. Yung isa pa nakikinig nag-comment, di ko na mahanap. Ayan po. Meron pa nagpapa-comment, nagpapa-shoutout. Si Mami Catherine Wakabayashi na nanonood, nakikinig dyan po sa Dagupan. On the way sila ngayon sa Baguio City. Si Lola Nelly, hello po Lola Nelly, si Ann, si Abby, si Jonathan, si Naomi, si Carline, si Daisy, si Ludit, lahat po sila ay papunta na sa Baguio. Dyan sila sa Dagupan, Pangasinan. Alam mo, inaantay nila every year daw. Dito sa Bombo Radio Dagupan. Talaga namang proud na proud sila na ipinopost, nire-repost ang aking mga interviews. At salamat sa Bombo Radio Dagupan. Salamat kay Justin. Daw natin na mabilisan ang 12 Animal Zodiac Forecast sa 2026. Sino nga ba ang suswertihin at sino nga ba ang hindi suswertihin? Muli po ito po ay mga gabay lamang. Nasa sipag, tiyaga, determinasyon mo nakasalalay ang inyong mga tagumpay. Simulan natin sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Alam niyo ba, Justin? Sa mga pinanganak ng Year of the Rat, kayo po ang directly kalaban ng Year of the Horse. Not a good year sa mga rat kasi ang mga rat po ay have conflict
yan po ang worst na year para sa horse. Mga year of the rat, bawal mag-display ng lucky charm na horse, bawal magkabibi na horse, Mhm. bawal maging agresibo, wag magpalit ng career, wag mag-expand ng negosyo, kailangan magpa-feng shui, kailangan ng mga lucky charms, kailangan ng mga cures. Siyempre, doon kay Master Hans Kua. Year of the rat, may good news naman sa'yo, meron kayo mga heaven blessing star. Kailangan nyo i-cure ang year conflict nyo, year of the rat, year of the horse, year of the rooster, at year of the rabbit. Yung apat na sign po ay kailangan po i-cure ang conflict for the year Tai Sui. I-PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Sunod tayo kay Year of the Ox. Alam mo ba ang Year of the Ox? Nasa kanya po ngayon ang tinatawag nating charming, Mhm. masaya na energy if you're Year of the Ox. Ang Tiger naman ay isang good friend ng Year of the Horse. Ox, horse, lahat ng sign kailangan mag-display ng lucky charm na horse. Bilhin sa store ni Master Hans Kua. Year of the Tiger, good year magka-baby, masayang love life, maganda. Kung single ka, Year of the Ox or Year of Tiger, mahanap mo na ang love and romance mo this year. Maganda rin po ang love and study star ng Ox and Tiger. Maganda mag-baby. May wealth star din ang Year of the Tiger. Gamitin po ang charisma, yung charming mo, yung magiging enthusiastic mo. Magaling ka sa sales para maraming benta. Year of the Rabbit naman, although may Tai Sui clash, kailangan i-cure yun. I-PM nyo po ako paano i-cure ang rabbit. Meron siyang money o wealth star. Very good po ang rabbit. Year of the Dragon. Meron siyang long-term investment luck if you're Year of the Dragon. Year of the Snake naman po. Meron siyang kalaban last year. If you're Year of the Snake, 2025 Snake kasi yan, and Year of the Snake ka, bad year mo yan. Mhm. Bakit mas ras? Horse ako, dapat horse, good year ako. Kasi po, ang kwento niyan, yung year god, yung boss ng taon na to, nasa bahay mo. At pag Mhm. nandoon sa bahay mo, year god na to, very strong po yung kanyang pressure. Lahat ng mali mo, inaabangan niya. Lahat ng life details mo, maraming pressure, maraming stress. Kaya naman, if you're year of the horse, this year, last year, ang snake recovery year, ang 2026 sa iyo. Mayroon pong long-term success star, kaparehas ni dragon at snake. Punta naman tayo kay year of the horse. Bad year sa horse, kagaya ni rat, ni horse, ni rooster, ni rabbit, kailangan i-cure yung year god, Tai Sui clash, Tai Sui cure. I-PM niyo po. Year of the horse, meron siyang 5 yellow misfortune star na umupo para sa mga stress sa worries, sa trabaho, sa career, sa love life, sa mga aksidente. Kailangan po ng horse mag-display ng horse na lucky charm. Kailangan po bumisita, bumili ng mga lucky charm kay Master Hans Kua. Year of the Sheep naman po. Best friend po ng horse, ang sheep. Pero this year magandang taon to para sa opportunities sa trabaho, magandang taon to magka-baby, magandang taon to mag-business expansion. However, ang dapat bantayan ng Year of the Sheep, if it's too good to be true, hindi yan totoo. Nasa sheep po ngayong taon na to, ang tinatawag na scam, cheating, betrayal. Star, kailangan magsuot ng evil eye, kailangan magsuot ng mga protection sa scam, cheating, betrayal, star, at huwag basta maniniwala. Year of the Monkey, ang mantra natin, matalino man ang matching, nauutakan din. Possible na maloko ang mga monkey. Alam mo, ang sheep at monkey, ito pong mga deals, mga online scam. Naku, ang dami niya ngayon. Kaya naman maging mapanuri. Huwag basta magpapaniwala. Huwag basta magpapawala ng pera. Love scam man yan, money scam man yan, career scam man yan. Kung ano mang scam, kailangan ng tinatawag nating evil eye na mga amulet. Pati nga yung evil eye na amulet na yan. Evil eye, pakita ko sa inyo. Ito po ang evil eye na amulet na kailangan nyo po. Mabibili yan sa store ni Master Hans Kua. Justin, kung malapit ka lang sa store ko, regalo ko sa iyo. Kaya lang malayo ang Pagdagupan, Pangasinan. Daan ka sa aking Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City para maregaluhan kita nitong Evil Eye na Charm. Sa mga nanonood sa atin, pwede kayo mag-order ng Evil Eye na Charm. Ang ganda po nito. Mabibili yan sa store ni Master Hans Kua. Pwede po via online. Year of the Monkey at Year of the Sheep. This year, may Scam Star. Year of the Rooster naman, mainit ang ulo, laging Mhm. galit. Ay, naku, mga rooster ngayon. Careful sa mga sinasabi, prone kayo sa misunderstanding that could lead to trouble. Pwedeng makasuhan kayo. So if you're Year of the Rooster, yung mga paghilig mo pagko-comment, Mhm. pagbabash, lahat, alam mo sa panahon ngayon, lahat ng tao, kahit hindi marunong, nagmudurung-durungan, pag sa online, talaga naman kung ano pinagsasabi. May freedom of speech tayo, pero be careful. Pwede ka makasuhan dyan. Year of the Dog naman, well star, very strong. The dog is the allies of the horse. Best year ni dog ngayong taon na to. Bantelan, dahil sobrang daming pera, daming opportunity, stress. Ang dog, very prone din siya sa illness, sa sickness star. Kaya naman, start the year right,
magpunta agad kay Doc, magpa-laboratory, i-check natin overall kumusta ang kalusugan ng dog. Magpunta kay Doc, huwag matigas ang ulo. At last natin, Year of the Pig. Year of the Pig, kalaban ni 2025 si Year of the Pig. Parang si Rat, kalaban niya si Horse. Recovery year ng Pig ang 2026. Year of the Pig, maraming pera sa 2026. Pero, bantayan din po ang kalusugan. Muli po, ito po ay mga gabay lamang ni Master Hans. Sipag, tiyaga, determinasyon. Kayo pa rin po ang gagawa ng pages ng mga pahina ng 2026 natin dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong mga tagumpay. Mhm.